Hi, magandang araw po sa inyong lahat ha. Ay nako, pasensya na po kayo ha at kahapon nakapag-live tayo panandalian kasi nga po pagod na pagod. 3 araw po kami nagkaroon ng mga iba't ibang mga activities para kay Tatay Digong and ito po sana dun sa para sa confirmation of charges na hindi naman po natuloy. Pero natuloy din po lahat ng ating pinalanong mga activities. Nagsimula po kami sa isang prayer vigil dyan sa Amsterdam, sa dam sa Amsterdam. At pagkatapos po dyan, nagkaroon po kami ng Freedom March, no? Dinaluhan ng mahigit 500 na katao galing sa iba't ibang lugar ng daigdig. May mga taga-Amerika, may mga taga-Pilipinas, pero karamihan mo mga taga-Europa. At itong tapos nung Sunday, nagkaroon po kami ng Convergence Day, buong araw po yan. Mahigit 500 din po nag-attend. Una, nagsimula po kami sa Land Van Reagan, na dinuluhan din ni Ma'am Elizabeth Duterte kasama yung kanyang mga amigas. Mga 12 po silang mga amigas. At pagkatapos po niyan ay nagpunta kami sa isang indoor venue para sa pagpapatuloy ng panel discussion tungkol sa politika sa Pilipinas, tungkol sa pagpapalaya kay Tatay Digong, at matapos po dyan ay fellowship. Siyempre, yun ang palaging highlight ng activities ng mga Duterte followers. Kinakailangan talaga pinalalakas ang samahan sa pamamagitan ng fellowship. So maraming salamat po sa mga sumuporta doon sa mga activities ng DDS Maisog. Anyway, ang pag-usapan po natin ay kahapon, 22 September, lumabas po yung charges laban kay Tatay Digong. Now, 3 po yung charges nila laban kay Tatay Digong. No? At ito po ay para sa crimes against humanity. Ano po yung unang charge sa kanya? Murder as a crime against humanity as indirect co-perpetrator during Duterte's tenure as mayor. Yun po yung hindi ko maintindihan. Ano ibig sabihin ng indirect co-perpetrator? Either you're a perpetrator, a co-perpetrator, or you're not. Pero yung indirect po, hindi ko maintindihan yon. Tapos, murder targeting high-value targets during his presidency. At pangatlo, murder and attempted murder during barangay clearance operations. Ito po yung sa Operation Tokhang. Now, siguro po ang tanong sa pag-iisip ng ating mga kababayan, 6 na buwan nang nakakulong si Tatay Digong, bakit ngayon lang lumabas ang charges? Well, kasi po yung charges, hiwalay po yan dun sa application for arrest warrant. Yung application for arrest warrants, kinakailangan mo lang good grounds na merong krimen na nagawa at siguro yung nasasakdal ang gumawa ng krimen na yon. Samantalang itong formal charges ay para nga po sa confirmation of hearing at yung mga formal na magiging kumaga information against him. No? At ang sinasabi nga ngayon ay crimes against humanity. Ang elemento po niyan, ulitin ko, number 1, targeting civilians. Well, una-una, kinakailangan widespread or systematic. Malawakan or sang-ayon sa isang siste. Pangalawa, targeting civilians. At pangatlo, yung pagkakaalam ng tinatarget nila ay mga civilian. Now, ang sinasabi nila, merong ganyang nangyari na crimes against humanity dahil una-una, yung mga patayan nangyari nung mayor si Tatay Digong na sinasabi na siya isang indirect co-perpetrator. Pangalawa, yung mga high-value targets during panahon na siya ay presidente na at saka yung murder and attempted murder sa Operation Tokhang. Now, tama ba na 6 na buwan nakakulong si Tatay Digong, ngayon lang lumabas ang charges? Well, again, ito po ang isa na namang pagkakaiba ng ICC doon sa ating proseso sa Pilipinas. Ang proseso sa Pilipinas, dadaan ka muna sa preliminary investigation sa piskalya, wala mo ng kulong, magsusumite ka ng complaint affidavit at sasagot naman yung mga nasasakdal sa pamamagitan ng counter affidavit. Now, pag may nahanap na probable cause sa mga piskal, likelihood that a crime was committed, and likelihood that the accused is the perpetrator thereof, sasampahan ng kaso sa hukuman. At kung ito ay para sa heinous crime, gaya ng murder o kaya crime against humanity, dahil meron din tayong ganyang kaso sa Pilipinas sa ilalim ng ISL law, bail is not a matter of right. Pero under the rules, pwede pa rin humingi ng bail miski heinous crime yan dahil kapag ang ebidensya naman laban sa nasasakdal ay hindi malakas, pwede pa rin humingi ng bail. Now, dito naman po sa ICC, alam nyo na nauuna yung application for arrest warrant. Now, bakit pinapayagan naman ng ICC
yung aresto muna bago yung charges. Kasi meron namang interim release. Now, huwag niyong kakalimutan, ayon sa ICC, bago pa dalhin sa Hague ang isang nasasakdal, dadaan muna sa lokal na hukuman. At yung lokal na hukuman, ang siya magdedesisyon na kung pending yung pagdinig ng extradition to the Hague, entitled ba ang akusado sa interim release. Ibig sabihin, hindi sana unfair ang sistema kung nasunod ang Rome Statute. Kasi bagamat nagkaroon ng arrest warrant labang kay Tatay Digong, kung dinaan siya sa tamang proseso na Article 59 at hinarap muna siya sa lokal na hukuman para malaman kung ang karapatan niya ay nalabag, at pangalawa, kung hindi malalabag ang soberenya ng bansa na panggagalingan ng isang akusado, yung hukuman kasi na lokal, sa case ni Tatay Digong, yung Philippine Court na dapat dinaan muna ang kaso niya, ang siya magdedesisyon kung entitled siya to interim release. Ibig sabihin, miski meron ng warrant of arrest, hindi pa siya nadadala sa The Hague, pwede nang magkaroon ng interim release. At syempre, pag siya naman ay nadala na sa Hague, pagkatapos sa isang lokal na hukuman, ay nadinig na yung kaso kung dapat ngang extradite ang isang akusado sa The Hague, in this case si Tatay Digong, meron pa rin power ang ICC na mag-order ng interim release. Bakit? Kasi until the charges are confirmed, doon sa confirmation of charges, wala pa rin probable cause. Kaya nga, importante na igalang yung karapatan ng kalayaan isang akusado kasi ni wala man lang probable cause pa. Ang probable cause, mangyayari yan pagkatapos pa ng confirmation of charges. Pero alam nga natin, hindi nasunod ang tamang proseso kay Tatay Digong, kaya unfair ang nangyari. Dahil kinidnap siya sa The Hague, hindi siya nabigyan ng pagkakataon na humingi ng interim release doon pa lang sa Pilipinas, before an RTC court sa Pilipinas. Tapos ngayon nandito na siya, yun na nga po, no? In fairness, 4 months naman later on na humingi ng interim release ang Tatay Digong, so hindi naman mapupulaan din ang hukuman. Kaya naman na-delay ang paghihingi ng interim release kasi nga naghahanap pa ng bansa na tatanggap. Kasi para kay ka-aapruba ng interim release kung wala namang bansa na tatanggap. So ngayon lang tayo nagkaroon ng bansa na tatanggap kay Tatay Digong. So ngayon lang talaga nakasalang sa hukuman once and for all yung interim release ni Tatay Digong. Now ang tanong, bakit matapos ang 6 na buwan na pagkakakulong ni Tatay Digong, ngayon pa lang lumabas ang charges? Well, sa totoo po, ang charges lumabas July. Siya ay naaresto ng March. April, May, June, July. After 4 months, lumabas yung formal na charges. Bakit ngayon lang siniwalat sa taong bayan? Kasi po, sa patakaran ng ICC, yung mga formal na charges na ganyan, hindi isinasa publiko hanggang hindi dumating yung punto na magkakaroon na ng pagbibista. At ngayon po linabas yan kasi dapat ngayon na pong ika-23 ng Setyembre ang confirmation of charges labang kay Tatay Digong. Ibig sabihin, sinunod lang ng ICC yung patakaran na ilalabas ito, sa publiko ang charges kasabay ng confirmation hearing. Pero dahil hindi nga po natuloy ang confirmation hearing dahil kinansela ng hukuman matapos na magkaroon ng finding na hindi kaya ni Tatay Digong na humarap sa paglilitis, isinapubliko ngayon. Kasi ngayon nga naman daw dapat ang confirmation of charges ni Tatay Digong. So ang mga taga-ICC, matagal na po yung charges. Ilang buwan, 4 months after na aresto si Tatay Digong, hindi pala inaresto, kinidnap si Tatay Digong, sinumiti na ng prosecution ang formal charges against Tatay Digong. July pa po yun. Ngayon lang naisa publiko kasi ang patakaran nila, sinasabay nila sa paglilitis. And ang paglilitis dapat ni Tatay Digong ay ngayon na. Ngayon na dapat yung confirmation of charges, 23rd of September, kung hindi lang pinag-utos ng hukuman na wag nang ituloy dahil nga sa finding na wala nang sapat na kakayahan si Tatay Digong na humarap sa pagdinig. Now, isa pang tanong, sino ba talaga humingi ng postponement na yan? Sa aking pagkakaalam at base sa mga dokumento, yung ICC detention facility mismo ang kumuha ng eksperto para pag-aralan kung kaya pa ni Tatay Digong humarap sa paglilitis. Ibig sabihin, hindi po depensa yan. On their own initiative. Now, bakit naman ginawa yan ng detention facility? Kasi alam niyo po, meron na nga kasama si Tatay Digong sa kulungan na si Kaguba. Yung Kaguba, Rwandan.
Matagal na po siyang sinabi ng Rwanda Tribunal na wala ng sapat na kakayahan para humarap sa paglilitis. In fact, matindi na po yung kanyang demensya at Alzheimer's. Nakatitig na lang po yung mamang yan at wala nang kinakausap. In fact, isa na lang taong kinikilala niya at ito yung anak niyang babae na kahit sino bumisita sa kanya, hindi na siya kumikibo. Ang kinikibo lang niya kapag alam niyang nandyan yung anak niyang babae. Now, ang nakakaawa dito kay Gaguba wala na nga siya sapat na pag-iisip para humarap sa paglilitis dahil talagang advanced na ang kanyang dementia at Alzheimer's. Wala namang bansang tumanggap sa kanya. Kasama na yan yung kanyang bansang pinanggalingan, Rwanda, kasi nga kasama siya dun sa mga akusado na responsable sa genocide laban sa mga Hutus. So ngayon, dahil walang tumatanggap sa kanya, pati Netherlands, nandun lang siya sa detention facility. Na huwag kayong mag-alala, hindi naman po mangyayari ang kay Tatay Digong. Dahil ang alam ko, may mga bansa na tumatanggap sa kanya. Kaya lang, syempre, humahanap ng pinakamagandang bansa para kay Tatay Digong kasi hindi naman po pwede sa Pilipinas yan. Odo, sinasabi ng abogado ni Tatay Digong na kaya niyang kausapin si Marcos Jr. para tanggapin si Tatay Digong for interim release. Pero duda po ako dyan dahil unang-una, hindi po papayag ang mga Marcos. Pinakidnap nga nila si Tatay Digong papunta ng dahig para mawala yung tinik nila sa kanilang mga buhay. At pangalawa, hindi naman po kasapi ng ICC ang Pilipinas na. Bagamat, yan din ang dahilan siguro kung bakit sinasabi ni Marcos Jr. na pinag-iisipan na pagbalik sa ICC para kung sa pagbumalik sa ICC, pwedeng tanggapin si Tatay Digong. Pero pangatlo, kaya sa tingin ko hindi mangyayari yan, alam ko po na bagamat meron ng issue sa kakayahan ni Tatay Digong na humarap sa paglilitis, alam ko na kahit ano pang estado ng pag-iisip ni Tatay Digong, hindi siya tatanaw ng utang na loob sa mga Marcoses. Kaya nga ang aking paninindigan, bagamat wala pong probisyon sa Rome Statute na nagsasabi na po pwede nang mag-move for outright dismissal pag wala na pong kakayahan ng isang akusado na humarap sa paglilitis, nakasaad din naman po sa Rome Statute. Unang-una, na kinakailangan yung interpretasyon sa Rome Statute ay sang-ayon sa karapatang pantao at lahat ng mga desisyon ng hukuman ay dapat in the interest of justice. So ang sinasabi ko, labag po sa karapatang pantao yan kapag ang tao ay hindi na kayang humarap sa paglilitis pero hindi mo pa i-dismiss ang kaso. Kasi yung order ng hukuman kumbaga indefinite suspension ng proceedings. Hindi po makaturungan yun. Bakit forever and ever, suspendido lang ang proceedings, siya'y akusado pa rin, napatunayan ng walang sapat na kakayahan humarap sa paglilitis. Di ba po? So, ang mangyari dyan, yung pagkakakulong o yung interim release na ibibigay sa akusado, labag pa rin po yan. Una-una, dun sa garantiya ng kalayaan. Pangalawa, dun sa presumption of innocence. Kita mo nangyari kay Gaguba, kawawa naman. Wala na nga sa tamang pag-iisip, pero dahil walang motion to dismiss at walang tumanggap na bansa, nakakulong pa rin siya. That's not in accord with human rights and that is not pursuant to the interest of justice. Kaya nga ako, bagamat kung mag-move to dismiss ang mga abogado ni Tatay Digong at ang motion to dismiss on this ground ay hindi provided sa Rome Statute. In fairness, hindi po talaga nakasulat yan sa Rome Statute. Kasi yung inability to stand trial dapat present at the time of the commission of the crime. Ito, assuming meron ng krimen, hindi ko sinasabi meron nga, pero assuming yung hindi kakayahan na tumayo nangyari matapos yung mga paratang kay Tatay Digong. Kaya walang provision for motion to dismiss. Pero miski wala, dahil nga nakasaad naman dyan na lahat ng provision ng Rome Statute dapat i-interpret na sang-ayon sa karapatang pantao and in the interest of justice, sa tingin ko, sapat na basehan na yan para ipa-dismiss ng tuluyan. So to recap, bakit ba ngayon lang lumabas ang charges laban kay Tatay Digong na 3 counts of crimes against humanity? Ang sagot, ngayon lang po yan isinapubliko. Pero yung charges po, isinampa July pa. Kaya lang, dahil nga sa patakaran sa ICC, isinasa publiko nila yung charges kasabay ng pagdinig ng confirmation of charges. Dahil yung confirmation of charges, kung natuloy yan yung proseso na kung saan titignan ng mga mahistrado kung meron bang sapat na ebidensya or probable cause para magtuloy ang kaso sa full-blown trial. At yan nga po, hindi na natuloy
dahil dun sa finding ng hukuman that Tatay Digong is already unfit to stand trial. At ngayon, ang pinag-uusapan, dahil unfit na siya to stand trial, ito ba'y permanente para magkaroon na ng indefinite suspension of proceedings? Well, magkakaroon po yan ng tinatawag na pagdinig para malaman kung yung kung sapat pa nga ang kakayahan ni Tatay Digong na humarap sa isang paglilitis. Ang tawag po dyan yung competence hearings. No? Pero panandalian, kaya nga kinansila, meron ng ganyang ebidensya. At ang ebidensya, hindi po si Tatay Digong ang nagbigay. Yan po ay isang eksperto na request ng detention facility mismo. Kasi meron na silang karanasan na may kasama ngayon doon si Tatay Digong na wala ng sapat na kakayahan na harapin ang paglilitis dahil advanced na yung kanyang demensya at Alzheimer's. Ito nga yung Rwandan. So, July pa po yung charges na yan. Ngayon lang na isinapubliko kasi ngayon lang dapat magkaroon ng hearing sana. Kung hindi nga nakansila dahil sa kakulangan ng kakayahan ni Tatay Digong na harapin ang mga paratang laban sa kanya. Now, of course, pwede pa rin natin pulaan ng sistema ng ICC. Kasi sa tingin ko ngayon, bagamat ako, sinasabi ko na yung sistema ng ICC na ang hukuman, ang mga prosecutor ay naghahanap ng ebidensya at hindi naman nasa kamayan ng mga biktima, dapat gawin din yan sa Pilipinas. Sana ang Pilipinas ang gawin natin modified version. Dapat yung preliminary investigation tungkulin ng piskalya na kumalap ng ebidensya, hindi lang ng pagkakasala, kung hindi ebidensya na nagpapakita na walang pagkakasala isang tao. Pangalawa, pero hindi naman dapat na ikinukulong na ang tao hanggang wala pang probable cause. So ang gusto kong mangyari, maamendahan yung rules ng preliminary investigation natin na nagbibigay kapangyarihan sa mga piskalya na kumalap ng kanilang ebidensya, na makipagtulungan sa pulis para kumalap ng ebidensya, either for the existence of probable cause or the absence of probable cause, pero walang warrant of arrest, dapat ma-issue ang hukumang hanggang walang probable cause. Ibig sabihin, ang dapat nangyari dito sa ICC at ang dapat na sistema ng ICC, sige, ikaw ang mangalap ng ebidensya, prosecutor, pero hanggang wala kang probable cause, wala ka dapat karapatan humingi ng warrant of arrest, di ba po? So ang ayaw ko lang, sa ICC, pwedeng humingi ng warrant of arrest maski wala pang probable cause, maski meron lang good grounds, pero kasi in practice, binabalanse yan. Doon sa kapangyarihan ng hukuman na lokal pa, hindi sa ICC ha, yung lokal na hukuman pa kung saan pinanggalingan ang isang akusado na magbigay ng interim release. Pero sa mga kasong gaya nito, at hindi lang naman ito kauna-unahang kaso na nag-fast track ang ICC at nangidnap, talagang hindi po makatarungan na nakakulong ka na kaagad, wala pang probable cause. Sa tingin ko po, yan ay labag sa karapatan ng kalayaan dahil kinakailangan ang pagkakakulong hindi lamang supported ng good evidence. Kung hindi, dapat meron ng probable cause. At sa tingin ko, ang system ngayon sa ICC ay talagang lumalabag sa karapatan ng kalayaan at sa karapatan to be presumed innocent until proven otherwise. Bakit? Kasi naparusahan na si Tatay Digong ng 6 na buwan ng pagkakakulong. Wala pa namang probable cause, di ba po? Anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sana napaintindi natin sa inyo kung anong mga pangyayari dyan sa ICC dito sa kaso ni Tatay Digong. The bottom line is, kinakailangan talaga dahil ngayon na sinabi na ng mga dalubhasa at sang-ayon sa siyensya na wala ng sapat na kakayahan si Tatay Digong na humarap sa kaso, Panginoon na po ang nagdesisyon. Dapat palayain na si Tatay Digong. Sana po mangyari yan, hindi lang sa pamamagitan ng interim release, kundi sa pamamagitan ng absolute dismissal. Pagdasal po natin yan. Dahil sino ba namang akalain na darating tayo sa punto na hindi na pala kinakailangan pag-usapan ng ebidensya. Ang pinag-uusapan na lang, yung kakayahang humarap pa sa paglilitis. Salamat po sa inyong pagtangkilik. Ito po inyong spokes ng bayan, Harry Roque, yung nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. And let's bring Tatay Digong home. Bye.